anniversary mga kapuso! Para sa iba pang mga kwentong KMJS, i-follow lang ang KMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Kung dati ang pagpaparetoke ng ilong, secret, ngayon, ibina-vlog na. Pero ingat lang at baka magaya kay Rosalie na ang bagong operang ilong na impeksyon. Ngayong bigayan ng Christmas bonus at 13th month pay, knows nyo ba ang Christmas gift ng iba sa kanilang sarili? Pagpapatangos ng ilong sa pamagitan ng rhinoplasty procedures. In other words, retoke. Sa halagang 50,000 hanggang 100,000 piso, pwede nang ma-achieve ang pinapangarap na ilong. Pero ang OFW mula Japan na si Rosalie, ang nagastos niya matapos sumailalim sa rhinoplasty procedure, umabot ng milyon-milyon. Nasa mga 3 to 4M yung nagastos na po. Ang kanya kasing operasyon, di umano, pumalpak. Hindi lang daw na impeksyon ang kanyang ilong, nalagay pa siya sa bingit ng kamatayan. Agad na ako. May lasa na naman yung katawan ko ngayon. Ang pinakamatinding nangyari sa akin, namatay ako ng 16 minutes. Sa halip na tumangos, ganito na ang itsura ng kanyang ilong ngayon. Bulok yung yung pinaka-cartilage yun sa gitna, yung pinakabuto. Nose ko po! Sa Tokyo, Japan, patuloy na nagpapagaling si Rosalie kung saan inaasikaso siya ng dalawa niyang anak sa dati niyang mister na Hapon. Mahigit 1 taon na raw mula nung siya'y nagpa-nose job pero magpahanggang ngayon, maselan pa rin daw ang kanyang kondisyon. Naramdaman ko na yung sakit ng tenga ko, kaya laging patihaya tsaka sa right side lang ako matulog. Para hindi lumala ang impeksyon, araw-araw nililinis ni Rosalie ang kanyang mga sugat. Tubig na maligam-gam lang yung pinahihilamos ko sa mukha ko, walang soap. Paper towel yung ginagamit ko para hindi ma-infection yung sugat ko sa ilong. Dahil sa nangyaring blood infection, kinailangan pang i-dialysis si Rosalie. Kaya binutasan ang kanyang leeg na nakaapekto tuloy sa kanyang pagsasalita. Sabi siya, kalma ka lang, di ba? Anganin mo yung lawaks yung Hirap pa akong sumigaw. Hanggang ngayon, mahina pa rin yung boses ko, naging husky voice. Habang ang kanya namang mga kamay nabalot ng peklat at keloid. Sa dami ng karayom na tinusok nila, kasi nahirapan silang hanapin yung ugat. May nilalagay akong cream, tapos yung para siyang tape sa ilong. Yung langib niya, kusa siyang natanggal. Dahil sa nasira niyang ilong, bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Basta may kaharap akong tao, naka-face mask ako kasi mahina pa yung immune system ko. Madali akong mahawa ng mga sakit. Bumili rin si Rosalie ng nose prosthetics na isinusuot niya para maitago ang kanyang palyadong ilong. Pero ang pinakamasakit, si Rosalie nawalan din daw ng trabaho. Halos 1 year and a half na ako hindi makapagtrabaho. Dahil sa umina na yung katawan ko. Taga General Trias sa Cavite talaga si Rosalie na certified panidosa. Naniniwala ako sa sarili ko na maganda naman ako. Kaso flat lang yung ilong ko. Tumpok yung tawag nila sa akin. Desidido mang ipagawa ang kanyang ilong. Tutol naman dito ang kanyang ina nung ito'y nabubuhay pa. Pinipigilan nila ako. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Maganda ka naman. Ano pa yung kaano mo pa para magpaano ka na ilong? Gusto ko na talaga magpa-rhinoplasty para tumaas yun sa bandang gitna ng buto. Pumara-paraan daw si Rosalie. Pagdating sa Japan, pasikreto siyang nagpalagay ng nose filler. Hindi katulad ng rhinoplasty. Wala itong surgery o operasyon. Meron lang in-inject na derma fillers para mabago ang hugis at kurba ng kanyang ilong. Labanat yung eye bag sa ilalim ng mata ko. Maganda naman yung kinalabasan. Pero ang fillers, hindi pang matagalan. 3 to 6 months siya, natutunaw na rin.
Samantala, dahil mas mura raw ang rhinoplasty procedure o nose lift sa Pilipinas, dito siya naghanap nito. Hanggang taong 2022, nakilala niya ang isang doktor na may aesthetic clinic. Yung sinabi ko lang naman sa kanya, ayoko nang medyo mataas. Yung tama lang yung kataasan na babagay sa mukha ko. Ang inirekomenda raw sa kanya ng doktor na gagamiting implant, cartilage o tissue mula sa kanyang tenga mismo. Sina-harvest namin yan dito sa mechanical cartilage harvesting. Nilalagay namin yan dito sa tip ng nose, no, para ma-augment palalo at mapaganda yung hugis ng ilong. Ang operasyon nagkakahalaga raw ng 100,000 pesos. 3 months kong pinag-ipunan. Nung nabuo ni Rosalie ang pambayad, agad ikinasa ang operasyon nitong August 2023. Ilang oras bago ang nakatakdang operasyon, may mga paalala raw ang doktor sa kanya na kanya naman daw sinunod. May lab test po ako. Yun sa dugo, tapos sa ihi. Yung lahat ng lab test na ni-request niya, yun ang pinagawa ko. Yung lab test results, napakahalaga niyan para malaman natin kung fit ang pasyente sa isang surgery. Kailangan fasting. 12 o'clock yung schedule ko. Pero pagdating ko ng clinic niya, may mga inooperahan siya. Ang operasyon, alas 7 na raw ng gabi na simulan. Gutom na ako. Natuloy naman daw ang procedure, pero nung nagkamalay siya pagkatapos ng operasyon, masama na ang kanyang pakiramdam. Nahihilo ko, tsaka nagsusuka ako ng dugo. Hindi ko alam nung time na baka hiniwa niya yung ilong ko, nanunog ko yung mga dugo, kaya ang mga sinusuka ko puro dugo. Sinabi ko sa kanya, Pero ayon daw sa kanyang doktor, normal na side effects lang daw ang mga yon. Gayunman, nakiusap pa rin daw siyang dalhin na siya sa ospital. parang wala siyang narinig. Nag-decide na akong umuwi, pero hindi ko kaya nag-stay muna kami sa hotel. Pagdating ko ng hotel, suka na ako ng suka, tsaka hilong-hilo ko. Sabi ko sa kasama ko, dalhin mo na ako ng hospital kasi hindi na ako makahinga. Naninikip yung dibdib ko. Lalabas ka po? Ano po yun? Ayon daw sa mga doktor na sumuri kay Rosalie, delikado na ang kanyang lagay. Ang kanya raw kasing katawan na lason na ng kanyang dugo, habang ang kanyang mga organs na impeksyon. Dahil dito si Rosalie ipinasok sa ICU o Intensive Care Unit at dinalisis para linisin ang kanyang dugo. Kinaumagahan, tuluyan ng bumagsak ang kanyang katawan. Biglang tawag ng pamangking ko, sabi, bumalik kayo dito, si Mami, wala na. Anong wala na? Patay na si Mami. Bigla-bigla tumawag yung ICU na nire-revive siya. Talagang nawalan na po siya ng pulso. Nung mga sandaling yon, iisa lang daw ang tumatakbo sa kanyang isipan. Yung boses ng anak ko na sinasabi niya sa akin, Mama, lumaban ka. Lumaban ka. Yun ang naririnig ko nung time na nire-revive ako. Siguro talagang binigyan pa ako ng taas na mabuhay pa. Maliit pa yung dalawang anak ko. Binigyan niya ako ng second life. Tama na, Mimi. Ilang araw matapos ang kanyang rhinoplasty procedure, ang ear cartilage na inilagay sa ilong ni Rosalie, pinatanggal niya. Pero laking gulat daw niya nung nakita ang nakuhang implant mula sa kanyang ilong. Hindi pala ear cartilage, kundi silicone implant. Niloko niya ako. Cartilage yung sinabi kong ilalagay pero silicone yung nilagay niya. Saka lang nila nalaman na silicone yung nilagay sa ilong ko nung tinanggal ng doktor na yung nasa loob ng ilong ko. At ang ipinagtataka pa raw ni Rosalie, kung silicone implant ang nakuha mula sa kanyang ilong, bakit daw meron siyang sugat sa kanyang tenga? Bakit kailangan mo magloko ng pasyente? Sana sinabi mo na lang na silicone lang yung kaya kong gawin. Kung sinabi mo sana sa akin, hindi sana ako nagpa-rhinoplasty sa'yo. Mas mura ang silicone, no? Pero hindi ibig sabihin ay pangit ang silicone. Pero over the years, mas maganda yung mga bagong implants nga like Cortex nga. Dahil sa mga naging komplikasyon ang bill ni Rosalie sa ospital, pati na ang nagastos niya sa gamutan, umabot ng halos 4 million pesos.
Gusto ko nga pong demanda siya. Pwede siyang maghain ng reklamo dahil yung PRC sila yung may kapangyarihang mag-issue at mag-revoke ng lisensya kung mapatunayan na nagkaroon ng medical malpractice yung doktor na involved. Maaari siyang magkaso ng civil case. Pwede niyang hingan ng danyos yung doktor dun sa mga ginastos niya nung nagpagamot siya. Kung maghahabol siya ng danyos o plano niyang kasuhan, civil case or criminal case, kailangan niyang ipunin yung mga medical records, lab results, yung expert testimony ng doktor na humawak sa kanya. Sinubukan daw ni Rosalie na ilapit ang kanyang kaso sa mga otoridad. Lumapit ako sa public attorney, pero sabi po nila sa akin, sa laki daw po ng Bill Hospital, hindi daw po ako pwedeng gumamit ng PAW. Ito ay dahil sa bago ka bigyan ng service ng PAW, yung legal na serbisyo na libre, dapat pumasa ka dun sa mga criteria. Kabilang na dito yung tinatawag na indigency test. Malamang kung ikaw ay naka-afford na magpa-plastic surgery, malamang yan, mas mataas sa 24,000 kada buwan ang sweldo mo. So, marahil yan yung ginawang basihan ng Public Attorney's Office para hindi siya mag-qualify sa indigency. Pinuntahan ng aming team ang aesthetic clinic kung saan ginawa ang nagkaproblemang rhinoplasty procedure ni Rosalie para kapanayamin ang doktor. Pero sarado na ito. Ayon sa ilang nakapanayam ng aming team, nangupahan lang ito sa gusali at matagal na raw itong nakaalis. Nag-end of contract siya, May 31 pa this year. Wala na kami information kung saan sila ngayon. Nakakuha ang aming team ng email address. Sumagot siya sa aming mensahe. Bagamat tumangging magbigay ng interview sa harap ng kamera. I have been performing surgeries for the past 2 decades and been in practice for cosmetic surgery for 7 years. As a board-certified cosmetic surgeon by the Philippine Academy of Aesthetic Surgery, I have performed dozens of similar procedures, none of which ended up in any complications. Iginiit niyang ang nangyari raw kay Rosalie hindi dahil sa palpak niyang pagkakagawa sa ilong nito. The complications suffered by the patient were caused by pre-existing conditions which were not disclosed to me prior to surgery. While I maintain that I did not commit professional neglect or medical malpractice, I still paid a significant amount of financial assistance. I am, however, willing and ready to face her in a legal proceeding should she wish to sue. Clear naman lahat. Binigay ko sa kanya yun bago ko operahan. Lahat ng laboratory test, pwede naman po siya kumontak na o tutulungan kita sa mga gastusin mo. Wala po eh. Wala pong offer siyang ganun. Siguro may mga underlying conditions doon sa kaso ni Rosalie kung kaya't nagkaroon ng ganon komplikasyon. Kung makikita natin, naging necrotic kanyang ilong, ibig sabihin nabulok. Baka may iniinom na gamot. Yung sa gallbladder, pag daw po kasi nagka-sepsis, talaga daw pong nagkaka-infection yung gallbladder. Pero after naman po nun, gumagaling din. Kailangan natin mag-dig deeper doon. Baka meron siyang systemic illness. Ibig sabihin, buong katawan niya involved pala. Pati yung kamay niya ay apektado. Kung ito man ay dulot ng infection, sa tingin ko wala na tong kinalaman doon sa ilong, no? Nitong mga nakaraang taon, mas lalong dumami ang mga Pilipinong nagparetoke ng ilong. Sa census ng ating medical tourism ay isa sa mga tinatangkilik ng ating mga pasyente. Importante kasi yung psychological screening, lalong-lalo na kung gusto mo magparetoke. Dahil gusto din natin makita, una, kung psychologically fit ba tayo na mag-undergo ng ganitong procedure. Huwag kayong matakot as long as talagang competent ang iyong surgeon, yung kanyang doktor, lisensyado siya. Lisensyado yung kanyang klinika, nasa ospital siya. Sigurado ko na you will be in safe hands. Ang laki talaga ng pagsisisi, yung pagpapa-rhinoplasty ko. Hindi ko akala na ganito yung mangyayari sa akin. Akalain ko na madadagdagan yung ganda ko, pero eto, nangyari sa mukha ko, sa ilong ko. Umangit na ako, tumanda sa sobrang stress. Sa nangyari kay Rosalie, hindi lang pala itsura ng kanyang ilong ang nakasalalay. Pagkat na ako. May lasa na naman yung katawan ko ngayon. Pati ang kanyang buhay na miligro.